Mura ba talaga sa Divisoria? In this video, dadalhin ko kayo sa paborito naming restaurant sa Binondo, tapos diretso tayo sa Divisoria para bumili ng bag, mga prutas at gulay. My name is Red and today mag-iikot tayo sa Manila. Dito kami ngayon sa Ying Ying's Food House dito sa Binondo and very excited kasi alam ko masarap dito. Alam yung garlic powder nila, hindi yun iniigas. Every time bumibili kayo ng garlic powder, isang gamit lang, tapos tigas na. Yung mga magagamit. Chili sauce, of course. Pero gumawa na kami ng sarili naming sausawan. If ever punta kayo dito sa Binondo, I highly recommend Ying Ying's Tea House. Malapit lang siya doon sa Arc, papunta sa Binondo from Jones Bridge. Relatively cheaper siya compared sa mga ibang kainan dito sa Binondo. Pork sweet and sour, ito yung favorite ko talaga dito. Every time pumunta ako dito ay ito na lang paulit-ulit ang kinakain ko. Nag-add lang ako ng something else pero ito talaga ang pinaka-base. Yung sa wife ko wala pa yung pagkain niya, gutom na gutom siya kaya nakikain. Beef curry, Japanese siomai, and ito yung mga juices namin. Okay. First bite. Thank you, ma'am. Hindi ko alam paano gawin itong malapot na sweet and sour. May iba na akong mga nakakain na sweet and sour, pero yung Cantonese talaga na sweet and sour talaga yung pinakamasarap. May mga crunchy bit. Parang pinrito ang ganito bago minuto. Beef curry. Tahan ito. Wala kang pare. Masarap naman siya. Pwede yung in-expect kong lasa. Japanese siomai, try natin. Sarap din. Normally kasi, Japanese siomai ang inuunang sinisend sa amin. Tapos yung main course, na late kasi itong siomai kaya natin kinakain. Busog na busog. Ayan ang aking sweet and sour. Ayan ang Japanese siomai. Ayan yung beef curry. Ito yung mango shake ko. Yung sa wife ko, hindi niya daw nauubusin na masyado daw tea ang lasa. Pero paubos na rin naman. Hindi daw niya nauubusin pero malapit na maubos. Okay, so that was Ying Ying's Tea House. Very unassuming na tindahan. Nasa corner siya ng Yuchenko and Dasmariñas Street dito sa Binondo. Ang nagastos namin total is 715 pesos. 200 each doon sa rice meal, 135 sa Japanese siomai, tas 95 and 85 yung drinks namin. 95 yung mango shake, 85 yung black gulaman. So kami ngayon ay naglalakad dito sa Binondo, pero hindi naman talaga pagkain ang hanap namin dito sa Binondo. Nagkataon lang talaga na yung binabaan namin is doon. Ang purpose namin dito is pupunta kami ng Divisoria. So from here ay maglalakad pa kami ang Divisoria. Mga 10-15 minutes siguro na lakad. Wala masyadong tao kasi holiday ngayon. I think lahat ng mga tao ngayon ay nasa mga cemetery or nasa mga probinsya. Kaya maganda pumunta dito ngayon. Ito pala dito pag undas. Iisip ko kasi na at least may tao pa din pero wala din pala talaga. Like almost mabibilang mo lang talaga yung mga tao. Anyway, tip, pumasok kayo dyan. Maraming mga masasarap na kainan dyan. Malapit yan siya sa BDO, and then nandun na yung Binondo Church. So maglakad kayong konti, Sterling Bank, BDO Bank, tas dyan maraming mga pagkain na masarap dyan sa loob. Tas ang lusot dyan is yung sikat na restaurant na pinipilahan dito, yung mezzanine ba yun? Okay, pero hindi tayo pupunta doon as I've said kasi ang purpose natin dito ay Divisoria. Sayang pala, ngayon pala dapat ang magandang i-food trip kasi wala masyadong tao. Wala kang kaagaw sa mga restaurant dito. Wala masyadong mahabang pila. Yan ang sikat na Binondo Church. The Red Church dito sa Binondo. And then, yan yung Ungpin Street. Diyan naman yung hilera ng mga masasarap na pagkain. So typically, pag sinabi nilang magpo-food trip sa Binondo, Ungpin Street ang ibig lang sabihin. Diyan yun. Nakailang balik na ako dito sa Binondo.
Minsan hindi pa talaga ako nakapasok dyan sa Binondo Church. Kasi it's either sarado siya or may ongoing na mass. Thank you, Kuya. Pinatawid tayo ni Kuya. Hindi naman ako super fan pero props talaga kay Isko. Every time talaga pag siya ang mayo dito ng Manila, nalilinis niya ang Manila. Dati dito may mga nagbebenta na yan dyan. Ang hirap ng lakaran, yung multiple lanes na yon. Dati nagiging ano na lang, 1 lane or 2 lanes na lang. Ngayon, malinis, nilinis talaga niya. Ganito din to dati, bago siya tumakbong presidente. Ganito pala ang Manila Pagundas. Tingnan nyo, ang daming sarado. Ang linis ng lugar, wala masyadong tao. Bakit kami pumunta ngayon dito? Bakit sarado yung pumunta namin? Anyway, tuloy-tuloy tayo, tuloy. May area pa rin para sa Divisoria na maraming tao. Itong mga gulay na area, mga prutas, marami pa rin siyang tao. Pero yung sa main road kanina doon, marami ding sarado. Ayan na, 168 Mall. Ito yung hinahanap namin. Gusto kong bumili kasi ng bag, yung ginaganito dito para lalagyan ko ng camera ko. Para hindi na itong malaking bag ang dala ko always. Okay, 168 Mall. Asenso na talaga itong 168. May pamascot na sila. Naalala ko kasi merong dito sa second floor yung malaking stores na mga bags lahat. Hanapin muna natin yun. Sige na. Later na daw. Ito, asawa ko. Siya pinakauna, nahanap agad niya yung gusto niyang bilhin. Mamaya daw, ikot daw muna kami. Okay, so dito, like literally anything and everything na hinahanap mo, from school supplies, pagkain, bags, mga damit, pang-gown, pang-kasal, pang-patay, nandito lahat. Kaya magkano tong ganito? 1-2 na to? Okay lang ba if mag-video ako? Sige. Ito, no? Gano'ng kalaki to? 1-2 daw. Assorted din sa card. Sige. Sige. Wait lang, ikot lang muna kami. Thank you. Etong ganito, ma'am, magkano to dito? Etong ganito. 980. Ito 980. Ito, may ibang kulay kayo nito? Yan ang mga kulay niya. Ay, okay lang mag-video, ma'am. Magkano ang last nito, ma'am? 800. Sige, kunin ko na. Okay, so may nahanap na ako na bag. Ito siya. So lalagyan siya nung DJI ko na maliit na camera para hindi na ako dala-dala ng itong malaki na bag kasi masyadong yung bulky na yan, ganyan eh. Okay lang pag may dalang malaki pero pag mga mabilisang lakad lang. Wait lang, parang masama na. Ay, excuse. Ate, ito magkano to? 980. Magkano last nito? 900. Wait lang. Parang mas maganda yun. Hindi to water resistant din. Susukusin yung block eh. Ito na lang, ma'am. 900 ang last. Sige, ito na lang. So, nagbago ang isip ko. Ito kasi original tinitingnan ko. Masyado ka siyang malaki. Like, masyado siyang mataba. Ito yung concern ko. Ito siya is manipis lang siya. Ayan. Mas mahal lang ng 100. Nakabili na ako ng bagong bag. I'm very excited. At least hindi ko na dadalhin tong... Meron kasi ako isang bag na orange na libre na sa isang camera ko dati. Masyado kasing bulk yun. At least ito na. Ngayon, iniisip ko, tinatanong ko ng asawa ko if gusto ko ba daw bumili ng bagong damit. Kasi nga ay nananaban na ako. Masyadong sexy na ang aking mga damit. Hindi ko kailangan ko ng mga dry fit. Kuya, magkano sa mga dry fit na shirt? Santo, Ocean, Etong mga ganito? 150. 150? 150 dito? Yung mga dami ko, tag ni 90 pesos. Doon ni 90 pesos lang yung sa Lazada bili ko. Sa Lazada lang ako bibili. 180 lang. Doon, 200 lang. May mga jacket din sila doon, 400. Meron din mga maleta, kung gusto ng maleta. Ito nga dito sa Divisoria, lahat ng hanap yung
Yan yung tindahan na hinahanap ko. Meron kasi akong bag dati na 2 taon ko siyang ginamit. Sa halagang 200 plus lang ata, nabagpak yun dati. 150 lang ba? 2 years siyang nagtagal sa akin. Pero of course, maraming mga sira-sira na. Pero, nagamit ko siya ng 2 years. Yung mga dry fit nyo, magkano? 2,400 po. 2,400 at 200. Mas mahal sila dito, 150 lang yung kanina. Yung mga Christmas items na din sila. Hindi pala kami. Tagal na namin pinag-usapan ng asawa ko, maglalagay kami ng Christmas tree sa condo namin. Wala mga mapaglag. Ngayon, wala pa din. Merry Christmas. Chinese ornaments. Bukas kami. Ano, so, bumbunan po may ako. May mga laruan din. Kompleto talaga dito. Like, kung mahilig ka mag-shopping and mura, happy place talaga to. May mga paintings din. Mga paintings. And then marami dito na maganda ang quality din. Hindi rin yung madaling masira. Yung mga painting na yun, maganda yung mga sapatos din. Yung suit na sinusuot ko sa mga kasama mga kaibigan ko, dito lang ko lang din nabili yun eh. Yung mga sapatos din. I don't know lang kung hindi ata itong mga leather. Pero I don't know. Tanongin nyo. Alam ko meron yan sila dito na leather talaga din. Ang kagandahan kasi dito is merong yung mura, kung nahanap ka talaga ng mura, kung naghahanap ka naman ng quality kahit medyo may presyo, meron ding options dito. Magtanong-tanong lang ka. Ano to ma'am? Cherry Apple apple. din. Matamis yan? Anong lasa? Malutong siya. Malutong na matamis. Parang yung pula na apple? Or yung Fuji? Iba yung lasa niya. Parang cherry. Parang ano siya. Iba yung lasa niya. Pero malutong siya. Kaya nakalabas na kami ng 168 Mall and nandito kami ngayon sa mga prutas. Ang bilis na kasama ko. May nabili na agad siya na apple. And ngayon, nagtatry kami ng lansones. Try kayo. Pwedeng one half lang. One half yung 150. Tamis ng lansones. Hindi sana kami bibili kasi may lakad na naman kami ngayong Wednesday. Pero ang tamis. So nagtatanong kayo, nasaan kami? City Square, andoon. Yung 168 na mall is itong building na to. Nandito kami lang. Ito na stall. Ito yung mga gulay. Dito siya sa kabila. Gaganda naman ang mga gulay nila dito. Ate, pabili po. Si ate kumakain pa sa kabila. Ganda ng mga carrots. Ganda ng mga carrots. Yung daan na yan pa ganyan, yung main road dito. So kung gusto nyo, dito siya. Si ate nag-ayos pa na tinula niya. Ate, yan lang po. Okay lang ba ate mag-video ako dito, te? Ha? Okay lang mag-video ako? Oo. Bakit? May mga gulay, may mga prutas din. May mga sila, may mga orange. May mga sagada orange na seedless. Ang galing ah. Gnocchi mushroom. May dragon fruits din, no? And then may kiwi. Okay, pauwi na kami. Ito na ang pinakamaaga namin na uwi ah. Welcome to Barangay 287, Zone 27. At kami ay pauwi na. Nakabakasyon ng mga tao, naka-undas vibes. No? Wala. Diretso niyan is Pabinondo na. Pabinondo Church. Little change of plan. Instead na uuwi, mag-grocery na lang daw muna kami dito ng mga karne para mayroon kami pangluto for the week. Pumasok kami ng metro dito sa Langit Chinatown. Tapos may dala kami mga gulay, may dala kami mga lettuce, mga prutas. Natawa na lang si Kuya Gard nung sinabi ko, mag-iwan kasi ako ng gulay, Kuya. Lava cookie balls. Oh. It's a white fungus. Do you know what that is? Sabi ng asawa ko, yung pork steak nila is $365. Sa Landmark daw kasi is 400 plus. Ala naman pupunta pa kami dito. Para lang dyan, ang mahal-mahal pa masay papunta dito. Ako namang itag-asin. Tara, maghanap tayo ng asin. Yung regular lang na asin. Hindi yung may kulay na asin. Para lang naman siguro mga asin, no?
Wala naman sigurong special. Kasi ito, 12.75. Ito is 18.50. Asin na naman siguro to. May benta kami ganito nung bata ako eh. Kaya kilala ko tong asin na to. Pero hindi ko alam kung may benefit tong specific na asin na to. The Christmas tree, Christmas holiday. Mali ang lyrics ko. Okay, nakapag-grocery na kami. Ready na kami umuwi. Kailangan na namin mag-siesta. Thanks for watching.